Claudine's point of view. Naghahanda na kami para umuwi. Nasa lobby na kami ng hotel at hinihintay na lang namin si Charlie at Tyrone. Pinuntahan kasi ni Charlie si Tyrone kaninang umaga para kumbansihin na huwag na muna kaming umuwi, na kung pwede ay magstay pa kami ng mas matagal, kahit na makailang beses ko nang ipinaliwanag sa kanya na hindi pwede. He seemed to have grown attached to this place. Well, sino ba namang hindi, kung ganito kaganda rito? Sis, pansin ko lang, parang iwas si Adrian sa'yo. Nagtatakang tanong ni Rochelle sa akin. Magkatabi kasi kaming dalawa sa lobby habang si Adrian ay medyo malayo. Kahapon ko pa pansin na parang hindi siya lumalapit at nakikisama. May nangyari ba? Umiling ako sa kanya at umaktong walang kahit na anong ideya sa kung anong sinasabi niya. Ha, hindi ko alam sis pagmamaang-maangan ko. Hindi ko kasi sinabi kay Rochelle ang nangyaring gulo sa pagitan nila ni Tyrone, dahil ayoko nang lumaki pa ang isyu at magbago ang tingin ni Rochelle kay Adrian. Hindi pa kasi kami nagkakausap ni Adrian mula ng gabing yun. Hindi dahil sa hindi ko siya gustong makausap kundi, umiiwas lang ako na masira ang bakasyon namin. I don't want to spoil their fun, lalo na ng anak ko. Siya pa naman ang pinakarason kung bakit kami nandito. Sa totoo lang ay gusto kong kausapin si Adrian at linawin ang mga bagay-bagay sa kanya. Gusto ko ring marinig ang panig niya lalo na't hindi na siya iba sa akin, sa amin ng anak ko. Hindi ko kakalimutan ang mga nagawa niyang kabutihan sa amin, dahil lang sa isang bagay na yon. May sinabi ba siya sa iyo? Tanong ko kay Rochelle nang mapansin kong tila nagdududa siya sa isinagot ko. Hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos simula nang dumating tayo rito, dagdag ko pa para paniwalain siya. Wala rin napapaisip nga ako, aniya. Hindi kaya nagseselos siya sa inyo ni Tyrone. Dagdag niya pa, baka may gusto talaga siya sa iyo sis. Hindi ako nakasagot agad, imposible. Alam kong kaibigan lang ang tingin niya sa akin, sagot ko at pilit na ngumiti. At isa pa, alam mo naman na kaibigan lang talaga ang turing ko kay Adrian di ba? Pero anong gagawin mo kung hindi lang kaibigan ang tingin niya sa'yo? Tanong niya sa akin, paano kung gusto ka talaga niya? Napatingin na lang ako sa kanya bago bumuga ng hangin. Imposible yon, giit ko. Hindi yun imposible sis, feel ko talaga may gusto si Adrian sa'yo, giit niya rin. Mabuti na lang talaga at dumating na sina Charlie at Tyrone kaya naputol na ang pag-uusap namin. Oh, bakit nakasimangot yang baby boy na yan? Tanong ni Rochelle nang makita ang ekspresyon ni Charlie. Well, baka hindi pinayagan ni Daddy Tyrone niya sa gusto niya, sabat ko at ngumiti. Yep, tugon naman ni Tyrone at ngumiti pabalik sa akin. But I did promise him that we'll come back here next month, dagdag niya bago nilingon ang bata. Matagal pa, nakangusong sabi ni Charlie. Anak, what did I tell you? Paalala ko sa kanya, hindi sasama ang loob kapag hindi nakukuha ang gusto, right? And always be grateful kapag may ibinibigay. Dagdag ko pa bago siya nilapitan. Come on, next month is just next week. We can count the nights before next month. Ngumuso lang siya bago tumango. Okay po, aniya bago humarap kay Tyrone. Sorry po, Daddy Tyrone. No need to apologize. I understand. Ay, para talagang totoong mag-ama, sabat ni Rochelle kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Fair na, pag-iiba ko na lang sa usapan. Baka malate pa tayo sa biyahe, dagdag ko at kinuha na ang bagahe sa kanauna ng lumabas. Nakasakay na kami sa yate pabalik sa kabilang port kung saan naghihintay ang sasakyan na maghahatid sa amin sa airport. Nasa kwarto kami ngayon ni Rochelle at nagpapahinga. Si Charlie ay kasama si Tyrone na namamasyal at nililibot ang buong yate. Habang si Adrian naman ay hindi ko mahagilap. Pero huling kita ko sa kanya ay nasa labas siya. Sis, kausapin ko lang si Adrian ha. Column ko kay Rochelle, hindi kasi ako mapakali na ganito. Dagdag ko pa bago bumangon at inayos ang suot at buhok. Sure, sis, balitaan mo ako ha, kasi hindi rin siya nagsasabi sa akin kung ano ba talaga ang problema, tugon niya. Sige, sambit ko at lumabas na para hajilapan siya. Ilang minuto rin akong naglibot-libot sa yate bago ko siya nakita sa likurang parte ng yate kung saan nakatingin lang siya sa malayo. Huminga ako ng malalim bago siya tuluyang nilapitan. Lumunok ako ng laway at bumwelo. Adrian, tawag ko sa atensyon niya.
Nang lumingon siya sa gawi ko ay doon ako lumapit at umupo sa tabi niya. Pansin ko ang pagtingin niya sa akin kaya sinalubong ko ang tingin niya. Pero siya rin ang umiwas kalaunan. Adrian, tawag ko ulit at huminga ng malalim. Tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Ano? I'm sorry Claudine, putol niya sa sinasabi ko. Sorry sa gulong kinasangkutan ko, dagdag niya bago siya tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Pero hindi ko babawiin ang sinabi ko. Gusto kita, gustong gusto kita matagal na, tuloy-tuloy niyang sabi nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi ako agad nakasagot, ako naman ang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang dapat na sabihin, sabi ko sa kanya saka ako huminga ng malalim. Pero bakit? I mean, kailan? Kailan kita nagustuhan? Aniya, at kahit hindi pa man ako sumasagot ay nagpatuloy siya, second year college gusto na kita. Pero torpe ako, kaya hindi ko masabi-sabi sa'yo. Kahit noong nabuntis ka, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi nabawasan ang pagkagusto ko sa'yo. Mas lalo pa nga kitang minahal, lalo pa nang dumating si Charlie, tuloy-tuloy niyang sabi bago siya bumuga ng hangin. Pinagmasdan ko lang siya at piniling makinig dahil mukhang ang dami niyang gustong sabihin. Pero hindi ko pa rin masabi-sabi sa'yo. Natatakot ako na marinig mula sa bibig mo na hanggang kaibigan lang ako na hindi nahihigit pa roon, dugtong niya. Dahil sa totoo lang, alam ko na Claudine. Alam ko ng kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Kaya nang pumasok sa eksena si Tyrone, natakot ako. Bakit? Mapait siyang ngumiti. Natakot ako na baka mas lalo akong mawalan ng pag-asa sa iyo. Alam kong may pagtingin ka sa kanya. Hindi ako nakasagot. May kung anong kumurot sa dibdib ko nang makita ko ang pait sa ekspresyon niya. Pero napagtanto ko na hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako susuko, determinadong sambit niya. Ang takot kong yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsabi sa iyo, na ipaalam sa iyo ang nilalaman ng puso kong to, paliwanag niya sa akin at ngumiti. At ang sarap pala sa pakiramdam na masabi ang isang bagay na kay tagal mo nang itinatago. Tanging pagtango lang ang nagawa ko. Ang sakit sa pakiramdam na hindi ko magawang ibalik ang nararamdaman niya. Adrian has been really good to me and to my son. He is such a wonderful man, pero hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Claudine, gustong-gusto talaga kita. Muling pagsasalita niya bago niya inabot ang kamay ko at marahang pinisil. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita at patunayan sa iyo ang nararamdaman ko, hindi ako magdadalawang isip na gawin yun. Liligawan kita araw-araw. Ipaparam. Adrian, pigil ko sa kanya bago ko binawi ang kamay ko. Mapait akong ngumiti bago nag-iwas ng tingin. Gusto kong magsalita, pero wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Ayoko siyang masaktan. Kayo na ba? Bigla ang tanong niya sa akin kaya muli akong napatingi sa kanya. Kayo na ba ni Tyrone? Hindi, umiiling kong tugon. Pero gusto mo siya, aniya at malungkot na ngumiti. Pero hindi pa naman kayo, di ba? Pwede pa kitang ligawan. Aagawin kita sa kanya Claudine. Ipapakita ko sa iyo na ako ang mas karapat-dapat sa iyo at hindi siya, tuloy-tuloy niyang sabi. Hindi ko magawang sumingit. Adrian, hindi ko natapos ang sinasabi ko nang bigla siyang tumayo. May kailangan pa pala akong ayusin, aniya at nakangiting tumingin sa akin. Salamat Claudine. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahal ko sa iyo, dagdag niya bago siya nagpaalam at mabilis akong iniwan na tulala lang. Napabuga na lang ako ng hangin at napailing. Bakit ba hindi ko masabi sa kanya na hanggang kaibigan lang ang maibibigay ko sa kanya? Anong pumipigil sa akin? Sis, sure ka ba talagang okay ka lang? Tanong ni Raquel sa akin. Kami ang magkatabi ngayon sa eroplano. Si Charlie at Tyrone naman ay nasa unahan namin habang nasa likuran naman namin si Adrian. Kanina ka pa nakatingin sa kawalan, dagdag niya pa. Oo sis, ayos lang ako, tugon ko sa kanya at pilit na ngumiti. Ano ba kasing pinag-usapan niyo ni Adrian? Galit ba siya sa iyo? Pang-uusisa niya. Basta, sagot ko na lang bago ako tumingin sa labas ng bintana. Huwag na lang muna nating pag-usapan sis. Nako, mga ganiyang linyahan, sure akong may nangyaring hindi maganda. So, ano na? Tell me, giit niya at marahan na akong niyugyog. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin.
Kilala mo ako, may pagbabantang sambit niya. Hindi ako agad sumagot kaya niyugyug niya ako ng tuloy-tuloy hanggang sa wala na akong nagawa kundi ang bumigay. Oo na. Oo na, magsasabi na, sambit ko kaya tumigil na siya. So, tumingin ako sa kanya at napailing na lang. Got so niya raw ako, at manliligaw raw siya sa akin, pagtatapat ko. Ano, sabi na malakas niyang sambit dahilan para mapatingin sa amin ang ibang pasahero. Sa sobrang hiya ko ay mabilis kong tinakpan ang bibig niya at isinubsob siya sa dibdib ko. Nakakahiya kasis, saway ko sa kanya bago siya binitawan. Seryoso, pabulong niyang tugon habang namimulog ang kanyang mga mata. Sinabi niya talaga yun. Mukha ba akong nagsisinungaling sa'yo? And do you think gagawa ako ng kwento? Sabi na aniya at mahina akong siniko. So paano na, yan? Kanino ka kakalampag, kay Daddy Tyrone o kay Fafa Adrian? Napabuga na lang ako ng hangin. Kaya sabi ko wag na muna nating pag-usapan dahil sumasakit lang ang ulo ko. Nako, yan ang parusa ng mga magaganda. Deserve nyo yung sakit ng ulo na yan, nakangising sabi niya. Inirapan ko lang siya bago ako bumuga ng hangin, lidlip na muna ako. Huwag mo akong istorbohin dahil gusto kong magpahinga. Sige. Magpahinga ka muna dahil mahabang chikahan ito mamaya. I just wanted to avoid talking to Raquel, but I ended up falling asleep. Nagising lang ako dahil nakalapag na ang eroplano at ginaisang ako ni Raquel dahil kailangan na naming bumaba. Sarap ng sleep mo sis. Pinaghandaan mo talaga chikahan natin, nakangising sabi niya habang naghahanda ng lumabas. Sa susunod na, sabi ko sa kanya, magiging busy na ako from now on. Dagdag ko pa at naghanda na ring lumabas. Sa labas na kami nagkita-kita nina Tyrone at Charlie. Karga-karga ni Tyrone si Charlie dahil nakatulog na ito sa biyahe. Habang si Adrian naman ay nakasunod lang sa amin. At itong si Raquel naman ay todo tukso sa amin. Sumabay na kayo sa amin Raquel. We'll drop you off your street, sabi ni Tyrone. Go tell Adrian about it. Ay huwag na po sir. Ayos lang, sabi niya at ngumiti. May dadaanan pa po kami ni Adrian. Salamat po ulit sa libreng bakasyon, aniya. Are you sure? Paninigurado ni Tyrone. Yes po, sure na sure, aniya bago nagpaalam at nilapitan si Adrian. If that's the case, mauuna na Carney ha. Aniya bago ako sinenyasan na tulungan sa mga gamit na dala namin. Tumungo lang ako sa kanya at nagpaalam na rin kay Raquel at pati na rin kay Adrian. Ingat kayo sa pag-uwi sis. Ingat ka Claudine, malambing na sambit ni Adrian. Ngumiti lang ako sa kanila at tuluyan ng sumunod kina Tyrone. Did you enjoy the vacation? Malambing niyang tanong nang makapasok na kami sa loob ng sasakyan. Karga-karga niya pa rin si Charlie na humihilik pa sa labis na pagod. Sobra, nakangiting tugon ko sa kanya. Thank you. All for you and Charlie, nakangiting banat niya at commendat pa. Napailing na lang ako at samandal sa upuan at nagkunwaring umiidlip, pero ayoko lang muna siyang kausapin dahil naiilang ako sa kanya. May kung anong kumikiliti sa akin sa tuwing nagiging sweet siya sa akin. Alam ko kasing hindi na yun pagpapanggap, kaya iba na ang epekto sa akin. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na kami sa hotel. Pagkababa namin ay didiretso na sana kami sa elevator nang biglang matigilan si Tyrone habang nakatingin sa isang direksyon. Nang sundan ko ang mga mata niya, ay nakatingin siya sa babaeng nakaupo sa couch sa lobby ng hotel at may kasamang dalawang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, na tingin ko'y uniforme nila. What's wrong Tyrone? Tanong ko sa kanya, kilala mo ba sila? Dagdag ko. Napatingin siya sa akin at mabilis na umiling. No, let's go, aniya at humakbang na. Hindi pa man kami nakakalayo, ay narinig ko na ang malaanghel na boses na tumawag sa pangalan ni Tyrone, dahilan para muli siyang matigilan. Nang nilingon ko ang direksyon ng babae ay nakita ko na siyang naglalakad palapit sa amin habang matamis na nakangiti. Pero nanatiling nakatalikod sa kanya si Tyrone. Tyrone, muling tawag niya bago siya tumingin sa akin. What are you doing here? Malamig na tanong ni Tyrone nang hindi man lang lumilingon. To see you, tugon ng babae at tuluyang nilapitan si Tyrone. Can we talk? No. Get lost, walang emosyon niyang sambit at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Kita ko kung paano nalungkot ang mukha ng babae kaya ako na lang ang humarap sa kanya. Pasensya na po kayo sa inasal niya.
Pagod lang po, sabi ko at yumuko. No, it's fine, tugon niya sa akin at matamis na ngumiti. I understand his reaction. It's only natural for him to react that way after seeing me, dagdag niya at doon na lumungkot ang ngiti niya. After all, it's been 5 years since we last met. If you don't mind me asking, kano-ano niyo po si Tyrone? Lakas loob kong tanong, para kahit papaano ay maintindihan ko kung bakit ganun ang reaksyon ni Tyrone. Oh, I'm sorry I forgot to introduce myself, aniya at inilahad ang kamay. I'm Alice Natasha, but you can call me Alina, pagpapakilala niya. And I am Tyrone's ex-girlfriend. Pinagmasdan ko ang mukha ni Charlie habang mahimbing itong natutulog. Dinig na dinig ko ang mumunting hilik niya. Mukhang sa aming lahat, siya talaga ang pinakapagod. Ayaw ko na sana siyang gisingin kanina, pero kailangan lalo na't hindi pa ito naghahapunan at nakakapaghugas ng katawan. Hinalikan ko ito sa noo bago ako bumangon at sinilip si Tyrone na kanina pa nasa labas ng penthouse. Nakaupo sa gilid ng pool, umiinom ng alak habang nakalublob ang dalawang paa sa tubig. Ayaw ko mang isipin na tungkol ito kay Alina, pero yun agad ang unang pumasok sa akin. He has been in a really good mood earlier. Kay tamis pa ng mga ngiti niya, pero nagbago bigla ang mood niya mula nang makasalubong namin si Alina. His ex-girlfriend. Naikuyong ko ang kamay ko dahil maging ako ay apektado rin sa biglaang paglitaw ni Alina. Hindi ko mapigil ang mapatanong kung bakit ngayon pa kung kailan nagkakamabutihan na kami ni Tyrone, kung kailan naghihintay na lang ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi naman siguro niya sisirain ang relasyon namin, di ba? Ex na siya, tapos na sila. Huminga ako ng malalim bago ako nagdesisyon na puntahan siya. Sanay akong tahimik si Tyrone, pero hindi ako sanay na makita siyang bothered and disturbed, lalo na't may ideya ako kung bakit siya nagkaganon. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanya ay napatingin na siya sa akin. His eyes were look so cold, but I can see something lingering behind them. Tumitig lang siya sa akin hanggang sa makalapit ako sa kanya. What are you doing here? It's already late. You should sleep. Maaga pa tayo bukas. Ikaw, tugon ko sa kanya saka ko siya tiningnan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ka pa ba matutulog? You're just as tired as me, dagdag ko bago bumaba ang tingin ko sa iniinom niya. And why are you drowning yourself from alcohol? May problema ka ba? He just looked at me before he averted his gaze. Sanay na ako sa puyatan, Claudine. And I just missed drinking, that's why I am doing this, tugon niya sa akin. Sige na, matulog ka na. No, you're just trying to push me away, sambit ko bago ko hinawakan ang kamay niya at marahang pinisil. Tell me what's bothering you, Tyrone, kalmadong sabi ko sa kanya saka ko siya tiningnan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong may mali. But still, I want to hear it from you, diretsyong saad ko. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. I want to discuss things with him para maintindihan ko kung bakit siya nagkakaganito. I'm fine, Claudine. You don't have to worry about me. Promise, tugon niya at pilit pang ngumiti sa akin. But I am not buying it. His eyes say otherwise. I can see from your eyes that you're troubled, Tyrone. Eyes don't lie, sabi ko sa kanya bago ko muling pinisil ang kamay niya. What's bothering you? Is this about Alina? Prank ang sambit ko at nang matumbok ko na agad ang rason. And when I saw him look away, I gently nodded my head. So it's about her, mahinang sabi ko. At hindi ko alam kung bakit may pait akong naramdaman. Pero hindi ko na yun pinagtuunan pa ng pansin dahil mas mahalagang mapag-usapan namin ang problema. Hindi siya sumagot. Uminom lang siya ng alak kaya mas lalo pa akong nakumbinsi na tama nga ang hinala ko. She said she was your ex, dagdag ko. Is it true? I don't think we have to talk about it, Claudine. We have to, giit ko. She presented herself to you. She introduced herself to me. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng pag-uusap na ta, pero hindi pwedeng hindi namin pag-usapan. Nagsisimula pa lang ang relasyon namin. Papausbong pa lang. It needs strong foundation.
At hinding-hindi mangyayari yun kung may mga katanungang hindi pa nasasagot, those questions that may raise doubts and suspicions and could weaken the foundation of our relationship. Kasi sa totoo lang, bothered ako about Alina, pagtatapat ko sa kanya. Ayoko ring magsinungaling sa kanya. I want him to know what I feel. Wala namang problema sa akin na makilala ko ang ex mo, Tyrone. But what bothers me was your reaction after meeting her. It seems like you're still affected. Ikinuyong ko ang kamay ko. Hindi ko inasahan lalabas sa bibig ko ang mga salitang yun. I waited for him to say anything. But he didn't. Huminga ko ng malalim para habaan pa ang pasensya ko. Nagsisimula pa lang tayo, Tyrone. We're just getting to know each other more. Pero paano natin makikilala ang isa't isa kung hindi ka magsasalita? Kung hindi mo sasagutin ang tanong ko? Because there's no need for us to talk about my past, Claudine. Hindi na yun kasama sa present ko, Anya. No, kasama yun, because that past you're talking about is now at your present. Sambit ko sa kanya bago ko inagaw sa kanya ang alak na iniinom niya at ako ang uminom. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit siya bumalik at kung bakit tila apektado ka sa pagbabalik niya. May hindi ba ako alam? May dapat ba akong ikabahala sa pagbabalik niya? May kung anong tinik akong naramdaman sa lalamunan ko nang banggitin ko ang huling mga salitang binitawan ko. Ayokong sabihin yun, but I have to. I have to make sure na wala akong dapat ikabahala, lalo na't inihahanda ko na ang sarili kong sumugal sa kanya. Hindi ako susugal sa isang bagay na alam kong talo na ako kahit hindi pa man ako tumataya. You don't have anything to worry about, Claudine. She's just a part of my past now. That's what I wanted to believe, Tyrone. Pero hindi ko mapigil ang mag-overthink, lalo na't nakikita kitang ganyan. You were so affected, diretsyong tugon ko. Ayoko sanang sabihin ta, pero parang may nararamdaman ka pa sa kanya, pigil ang paghinga ko nang sabihin ko yun sa kanya. No, umiling siya. She left me 5 years ago. Claudine, she left without a word, matigas niyang sambit. There's no way I'd still love her after that. There's no way I'd welcome her as if she didn't break me to pieces. Hindi ko alam pero parang ako ang nadurog sa narinig ko sa paraan ng pagkakasabi niya ay parang may laman pa rin ang bawat salitang binigkas niya. Pero paano kung magmakaawa siyang balikan mo siya? Paano kung bumalik siya dahil gusto niyang ayusin ang relasyon niyo? That's not gonna happen, mabilis niyang tugon. I have you now, Claudine. At hinding-hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira nating dalawa, dagdag niya bago siya tumingin sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil. I was just disturbed. I was just reminded of the pain I felt when she left, kaya ako nagkakaganito. Yun lang. I wanted to believe him. I wanted to take his words and just accept them as they are, but there's just something in me that doubts them. Kung totoo ang sinasabi mo, then you'd probably wouldn't mind telling me kung bakit ganon na lang ang reaksyon mo. I know I'd probably regret asking him. I know I'd probably get hurt once I hear his response, pero yun din ang magiging basehan ko kung maniniwala ba ako sa kanya. She was my first love, panimula niya bago ibinaling ang tingin sa swimming pool. She was my savior, dagdag niya pa bago siya bumuga ng hangin pagkatapos ay uminom ulit ng alak. This is the first time I'm gonna open up about my past, Claudine. This is the first time I'm gonna let someone see my vulnerable side, dagdag niya bago siya tumingin sa akin. And everything I'm gonna tell you are my worst and deepest secrets only a few knows, sabi niya sa mahinang boses. Tumango lang ako sa kanya at pinisil ang kamay niya. I'll listen. You see, my childhood wasn't that bright and happy. Yes, I grew up in a wealthy family, but it didn't guarantee me happiness, pagkukwento niya. I can hear the pain in his voice. I wanted to comfort him, but I don't want to interrupt him. This might be the only time I'll get the chance to hear about it. I grew up with my father's hand around my neck. My whole life depended on his words, on his wants. I was nothing but a mere puppet. He controlled my life, my wants, my needs, my preferences, everything. He wanted me to fit into a mold that wasn't even my size and shape.
He forced me to become someone I didn't want to, all for me to become another version of him. He wanted me to be a mirror of himself, pagpapatuloy niya bago siya muling uminom ng alak. I wanted to run away. Hindi mo alam kung ilang beses kong hiniling na sana hindi na lang ako pinanganak bilang isang Vanderbilt. But the only thread of hope that prevented me from running away was my mom, aniya, at doon ko nasalayan ang malungkot niyang ngiti. She was the only reason why I chose to stay and obey my dad. And then a few years later, I met Alice Natasha, or Alina for short. She was the first friend I had. I met her when I was 12. Anak siya ng matalik na kaibigan ni Mommy. And we basically became really good friends. Huminga siya ng malalim at tumingala sa kalangitan. I can feel the pain in every word he said. Damang-dama ko kung gaano kalungkot ang pinagdaanan niya. I wanted to hug him, but I held myself back and let him continue. She was the second person who gave me hope. She helped me see the beauty of life. She made me experience genuine happiness. She introduced me to a whole new world I didn't know have existed, all because I was caged in my father's little made-up world. She introduced me to others, to Steven, to Austin. She basically opened up a new world for me that helped me become the person I am today. And I fell in love with her. I really thought she was the one I'll spend my eternity with, but muli siyang uminom ng alak bago tumingin sa akin. She left me, aniya, at mapait na ngumiti. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ayoko namang magdamdam, lalo na't ako ang namilit sa kanya na sabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan niya. Pero hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng kaunting selos, lalo na't mukhang kay ganda talaga ng samahan nilang dalawa. She left me without a word. I was so lost, pagpapatuloy niya. But my pain didn't end there. Just a few days after, my mom. Kita ko ang paglunok niya ng laway. Kita ko ang pagkurap-kurap ng mga mata niya habang humihinga siya ng malalim. My mom ended her own life. And that's because she could no longer bear the pain of seeing her husband with other women. Yes, my father was a cheater. He made not just my life miserable, kundi pati na rin ang buhay ng mommy ko. I hate him. I hate him. Muli siyang uminom ng alak. This time, halos maubos na niya ang laman ng bote. At doon ko nakita ang dahan-daang pagkalaglag ng isang butil ng luha sa kanyang namumulang pisngi. Kahit patay na siya, I still hate him. I hate him for manipulating me. I hate him for making a fool out of my mom. I hate him for lying. Tumingin siya sa akin. Bakas na bakas sa naluluhan niyang mga mata ang puot at galit. And I hate Alina just as much as I hate my dad. She was a liar. She was nothing but a freaking liar who was only good with sweet promises. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko na siya. I'm sorry, bulong ko at naiyak na rin. Damang-dama ko ang sakit na nararamdaman niya. Pati na ang puot, galit, at labis na pagkamuhi. I'm sorry for forcing you to tell me about your past. I'm really sorry. Hindi ko alam na ganoon pala kalungkot ang buhay niya, na ganoon ang pinagdaanan niya. I didn't know he suffered that much pain. I didn't know he carried those heavy feelings for years. Hindi ko tuloy mapigil ang mag-guilty sa mga sinabi ko sa kanya, lalo na sa mga masasamang salita na sinabi ko tungkol sa pagkatao niya. I was blinded by hate too. He hugged me back. I hate them, Claudine. I hate them. Galit ako sa mga sinungaling. Gigil niyang bulong sa akin habang umiiyak. May they all rot in hell. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. I feel sorry. I feel relieved knowing he has no plans on getting back with Alina. But the heaviest feeling I have is fear. I'm scared. I'm scared to tell him about the truth about me and Charlie being the people he's been looking for. Now that I've heard his side, I kind of got a vision of how he would react. And that scared me. Ayokong magalit siya sa akin dahil inilihim ko sa kanya ang totoo. I don't want him to hate me now, lalo na't napalapit na ang anak namin sa kanya. At ako rin, lalo na ngayon na unti-unti na akong napapamahal sa kanya. Pero anong gagawin ko? Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo nang hindi siya nagagalit sa akin?
Lalo na't hindi ako naiiba sa mga taong kinamumuhian niya. Isa rin akong sinungaling, mapagpanggap. Kung sana'y noon ko pa narinig to sa kanya, hindi na sana magiging ganito ang nararamdaman ko. I'd surely tell him right away so he would hate me and wouldn't chase me even after knowing the truth, and I could live my life with my son peacefully. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang nangangarap na akong buuhin ang pamilya namin? Kay hapdi ng mga mata ko habang naghahanda ako ng umagaan naming tatlo. Hindi ko alam kung nakatulog ba talaga ako o pumikit lang. Ang sakit ng ulo ko dahil sa puyat at dahil na rin sa walang tigil na pag-iisip sa posibleng maging reaksyon ni Tyrone sa oras na malaman niya ang totoo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na kamuhian niya ako. Well, siguro kung ako lang, makakaya ko pa. But the thought that he might hate our son, too, kills me. Our conversation last night ended with a hug and kiss. I was able to convince him to rest and sleep. But I couldn't tell him everything would be alright, that I'll just be right here for him because my fear and guilt is eating me up. Good morning, Mommy, bibong sabi ni Charlie nang makarating siya sa kusina kasama si Tyrone. Good morning, Claudine, malambing na bati ni Tyrone at ngumiti sa akin. But I can still see traces of the pain he showed me last night. Of course, he can't just get over it after a night. Good morning you two, tugon ko sa kanila at pilit na ngumiti. Umupo na kayo at kakain na tayo, sabi ko sa kanila at dinala na sa mesa ang mga niluto ko. Are you okay? Tanong ni Tyrone sa akin nang makalapit siya. Your eyes look so tired. I gave him a reassuring smile. I'm fine, Tyrone. No need to worry. Sige na, kumain na tayo. Matapos naming kumain ay naghanda na kami para pumasok sa trabaho. Are you sure you're fine? You look pale, tanong niyang muli nang makapasok kami sa kotse niya. Is something bothering you? Puyat lang, sabi ko sa kanya at pilit na ngumiti. I wasn't able to sleep well last night dahil inisip ko ang mga pinagdaanan mo, dagdag ko. Naaawa ka ba sa akin? Aniya, no, umiling-iling ako. I just feel guilty for judging you way too early. I really thought you were an awful person, that's why. Well, I totally understand where the judgment is coming from, aniya at ngumiti sa akin. I know I was really rude and unreasonable. Pero hindi na ngayon, sabi ko sa kanya at matamis na ngumiti. You're kind, sweet, caring, thoughtful, and playful. Well, it's all thanks to you and your son, tugon niya at pinaandar na ang sasakyan. Kaya salamat at dumating kayo sa buhay ko. May kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig ang sinabi niya. But I tried my best to smile. I tried my best to keep my mood stable. Kami rin. Sobrang nagpapasalamat kami at nakilala ka namin. You made Charlie experience a lot of new things I couldn't do, sambit ko bago huminga ng malalim. Kaya salamat. I'll never forget all of those things kahit pa wala na kami sa pewder mo. Who says you're gonna leave? Aniya at ngumisi sa akin. I won't let you go, lalo na ngayong may rason na akong pigilan kayo. What do you mean? Kunot noong tanong ko sa kanya. I want you to continue living under my room, Claudine. Nasanay na akong kasama kayo and my house would feel so empty if you live, diretsong tugon niya sa akin. But of course, I'd still court you. Advantage ngayon, we can go on dates anytime, dagdag niya pa at commendat sa akin. Sure ka ba? Tanong ko sa kanya. Yes. Pero paano ang bills? Paano ang pagkain? Hindi naman pwedeng umasa kami palagi sa iyo, sabi ko sa kanya. Magbibigay ako ng share. Don't ever think of doing it, aniya at umiling. Consider that as my appreciation for making me happy, for making my heart happy. At ano ka, hindi ako mamumulubi dahil lang may nadagdag na 2 tao sa bahay ko. Pero, Claudine, putol niya sa sinasabi ko. If you're bothered, then you can continue cooking me meals and even clean the house or you can just kiss me, hilit niya at commendat pa sa akin dahilan para mag-init ang pisngi ko. Puro ka talaga kalokohan, naiiling kong sabi. Basta, it's final, you'll continue to live with me. No buts. Napabuga na lang ako ng hangin at napatango.
Wala rin naman akong magagawa dahil mukhang final na ang desisyon niya. At isa pa, magandang pagkakataon na rin yun para dahan-dahan kong masabi sa kanya ang totoo. I'll have all the time to tell him about me and my son. Sir, someone's waiting for you in your office, bungad ni Audrey pagkatapos niya kaming batiin. She's been there for a while now. Napatingin ako kay Tyrone. Alam kong pareho kami nang iniisip. At nang makapasok kami sa opisina ay tama nga ako. It was Alina. Siya lang ang naroon at umiinom siya ng kape. She's wearing a soft, flowy dress that made her look even more angelic. Nang makita niya kami ay agad siyang tumayo at matamis na ngumiti. Good morning Tyrone, malambing niyang sabi. What are you doing here, Alina? Malamig na tanong ni Tyrone. Leave. Lumingon sa akin si Alina at hilaw na ngumiti. Can you leave us for a while, miss? I want to talk to Tyrone in private. No, she's not leaving, pagbara sa kanya ni Tyrone. She'll stay. Kung may gusto kang sabihin, tell me while she's here. Why? Are you really that dense, Alina? Can't you see it? She's my girl. We're dating, walang prenong sabi ni Tyrone bago ako hinilapad aikit sa kanya. So, if you want to talk to me, she has to hear it too. Tyrone, lalabas na lang ako. You need privacy, mahinahong sabi ko sa kanya. Tawagin mo lang ako kung tapos na kayo. Stay Claudine, pagmamatigas niya. I don't want to be alone with her. But if she insists na umalis ka, then ako ang aalis. There's no way I'll talk to her. Tyrone, marahan kong hinawakan ang kamay niya. Baka may sasabihin siyang importante. Pakinggan mo siya kahit saglit lang, pangungumbinsi ko. Maghihintay lang ako sa labas. No way, aniya bago siya lumayo sa akin. I'll be somewhere else. Sabihan mo lang ako kapag umalis na yang babaeng yan, aniya at dali-daling lumabas ng opisina. Napabuga na lang ako ng hangin bago tumingin kay Alina. Mukhang ayaw niya talagang makausap ka, sabi ko sa kanya at malungkot na ngumiti. He must have really hated me, aniya at pilit na ngumiti sa akin. But I won't give up, dagdag niya bago siya tumingin sa mga mata ko. Is it true that you're dating him? Mahinahon niyang tanong. Yes, maikling tugon ko. Marahan siyang tumungo. I see. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa akin. She smiled at me apologetically. I'm sorry Claudine. This might be really disrespectful to you, but I am here to win him back. I came back to fix things with him. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. I considered that possibility, pero nakakabigla pa rin pala talaga na marinig sa mismong bibig niya. But we're dating Alina. I know, but I just can't give up. I never gave up on us, aniya. Hindi ko napigil ang ikuyom ang kamay ko dahil naalala ko kung paano nasaktan si Tyrone nang magkwento siya kagabi. But you left, remember. You left him. And he's not a loyal dog who could spend years waiting for you who left without saying anything, prank ang sabi ko sa kanya pero sa mahinahon na paraan. I left because I had to. Because that was the only option I had, tugon niya sa akin bago siya malungkot na tumitig sa akin. I left for a greater cause, but there was no single day that I didn't regret that decision. Walang araw na hindi ko inisip na sana hindi na lang ako umalis. But I was young and naive that time. I was nothing but an obedient daughter who only wanted to please her parents. But that will never change the fact that you left. Kahit gaano pa kanoble yang rason mo, you still left him. You still broke him, sagot ko habang nakatingin sa mga mata niya. I love him, Alina. And I won't let you ruin our relationship. I don't know if I can do that Claudine. I love him so much. And I am willing to do anything to save our relationship, mahinahong sabi niya bago malungkot na tumingin sa akin. I'm really sorry. I'm just trying to fix our relationship too. You don't know how long I waited for this chance to be with him, and I won't waste it. Never, not anymore. Huminga ako ng malalim. Naiintindihan ko siya sa gusto niyang mangyari. And I can sense that she really meant her words, pero hindi ako magpapadala roon. I have my own fight to win.
Pasensya ka na rin, Alina, pero hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo. You missed the chance to be with him the moment you left without a word, diretsong sabi ko sa kanya. I have that chance now, and I will not let you take it away from me. Marahan siyang tumungo sa akin. I know, but still, that won't stop me. I'm really sorry, Anya. I have to go now. Sorry for causing you trouble, dagdag niya saka siya tuluyang lumabas ng opisina. Napabuga na lang ako ng hanggi at napailing. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. I didn't feel any form of hostility from her. She was just kind, but still, hindi ako papayag na mangyari ang gusto niya, no. Her love for Tyrone will never be an excuse for her to ruin our budding relationship. Kaloka. Bulalas ni Raquel matapos kong ikwento sa kanya ang nangyari kaninang umaga. Sinabi ko kasi sa kanya na biglang sumulpot ang ex ni Tyrone at nagsabing babawiin niya si Tyrone. Nandito ako ngayon sa cake shop niya. Bumisita ako dahil kailangan ko talaga ng makakausap, at para na rin sabihin sa kanya na maninirahan pa rin kami sa bahay ni Tyrone. Grabing twist of fate naman yan sis, dagdag niya at nilang pa. Pero in all fairness, saludo ako sa iyo. Ganyan talaga dapat. Bakuran ang dapat bakuran. Sakmalin ang mga mang-aagaw, aniya at ngumisi pa sa akin. Grabe naman sa sakmalin. Parang ang rahas, nakangiting tugon ko bago huminga ng malalim. Kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam ko. Buti hindi sumama si Sir Tyrone sa iyo rito, pag-iiba niya ng usapan. Nauna nang umuwi dahil siya raw magbabantay kay Charlie, tugon ko. Daddy na talaga ang gawain, aniya at itinaas baba ang kanyang 2 kilay. Sabihin mo na kasi. Naghahanap pa ako ng tiyempo, tugon ko. Pero plano ko na talagang magsabi sa kanya. Claudine, natigil kami sa pag-uusap nang marinig namin ang boses ni Adrian. Kapwa kami napatingin sa kanya at nakita siyang may dalang supot. May dala akong siopaw. Kain tayo. Alok niya sabay lapit sa amin. Bili lang muna ako ng soft drink saglit, dagdag niya sabay lapag ng supot sa mesa sabay takbo papunta sa kalapit na tindahan. Sis, solve muna ang problem with Adrian. Hindi pwedeng ganito, baka umasa ang tao, mahinang sabi niya sa akin. Mapait akong napangiti, Leon na nga eh. Hindi ko alam kung paano. Sabihin mo ng diretso, sis. Prangkahan mo at nang tumigil na, aniya. Baka masira pa ang. Hindi niya natuloy ang sinasabi niya at napailing na lang. Para makapag-move on na siya at makahanap ng iba. Tumungo lang ako sa kanya at hindi na rin nagsalita dahil palapit na si Adrian sa amin. Kuha lang ako ng baso, column naman ni Raquel. Nakangiting umupo si Adrian sa tapat ko. Free ka ba ngayong Sabado? Diretsong tanong niya sa akin. Bakas ang kasabikan sa mukha niya. Siguro, bakit? Date tayo, aniya. May alam akong magandang lugar kung saan pwede. Adrian, pigil ko sa kanya bago ako huminga ng malalim. Hindi pwede, sambit ko at naikuyom ang magkabilang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ang hirap sabihin sa kanya ng mga salitang gusto kong bitawan dahil natatakot ako na baka masaktan ko siya. Pero kailangan. Sa linggo na lang, huminga ako ng malalim bago sinalubong ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Adrian, hindi dahil sa busy ako or what, pero dahil hindi ako pwedeng makipag-date sa'yo. Hindi ko kayang makipag-date sa'yo dahil magagalit si Tyrone. Claudine, sorry, yumuko ako. Sorry pero hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Hindi nahihigit pa ron, prangkang sabi ko at nakagat na lang ang lobby ko dahil hindi ko mapigil ang ma-guilty. Si Tyrone ang gusto ko. Dahil ba siya ang? Huwag mo na kasing i-push Adrian, sabat ni Raquel sa usapan sabay lapag ng mga baso. Tanggapin mo na lang kasi na wala kang chance kay Ulap. Raquel, tigil ko sa kanya. Ano, tama naman, di ba? Mas mabuting diretsyong sabihin sa kanya sis, at nang hindi na umasa, matigas niyang sambit. Napatingin ako sa kanila, nag-away ba kayo? Tanong ko dahil pansin kong hindi maganda ang tinginan nilang dalawa. Bakas din sa tono ng pananalita ni Raquel na inis siya kay Adrian. Hindi naman sis, ayoko lang talaga ng mga taong hindi marunong tumyupad ng usapan, aniya. Wala ka na roon, sabat naman ni Adrian.
Magsasalita na sana ako nang magring ang cellphone ko at makita ang pangalan ni Tyrone. Lumayo muna ako sa dalawa saka sinagot ang tawag niya. Hello. Anong oras ka makakauwi? Bungad niya. Bakit? Mommy, we cooked dinner for you. Uwi ka na para makakain na tayo. Rinig kong sabi ni Charlie sa kabilang linya. Why did you tell her? It was supposed to be a surprise. Sabi naman ni Tyrone at napangiti na lang ako. Pauwi na ako. Wait for me, sabi ko saka ibinaba ang tawag. Binalikan ko ang dalawa para sana magpaalam pero pansin kong wala na si Adrian. Sis, nasaan si Adrian? Umalis na, inis niyang tugon. Hindi raw siya susuko, liligawan ka pa rin daw niya. Papatunayan pa rin daw niyang mas karapat dapat siya sa'yo, dagdag niya at napailing na lang. Ginagawa niya lang tanga ang sarili niya. Sis, sorry ha, pero kailangan ko nang umuwi eh. Hinahanap na ako ni Charlie, alam ko sa kanya. Ikaw na ang bahala kay Adrian ha. Kausapin mo para sa akin. Ay gagawin ko talaga sis. Buwisit siya, panira. Hilaw akong napangiti bago tuluyang umalis. At habang naglalakad papunta sa sakayan ay hindi ko mapigil ang mapaisip kung bakit ganun na lang ang galit ni Raquel kay Adrian. May nangyari bang hindi ko alam?